Yung mga bata, good evening po sa inyong lahat at sa mga kasama po natin sa online. Magandang gabi po sa inyo. Siyempre pa sa Living Water Baptist Church. So please understand that I need to be here ngayong gabing ito sa mga kasama natin sa Japan. So binabati ko po kayo. So paumanhin po na ako po'y nakapolo ngayon. Kumain po kasi kami, at pagkatapos ko pong kumain, nung nagbarong po ako, napunit po, mga minamahal. So kaya, yung pala disadvantage noon, pagka marami kang nakain. So please understand, wala na po akong magawa. Nag-try po ako na maghanap ng barong, pero wala talaga eh. So anyway, ang importante po ay ang mahalaga, at ang mahalaga po ay ang importante, okay? So, sige po, at hindi naman siguro makakahadlang, na mas pipiliin ko pong nakapolo ako kaysa magsuot ako ng punit na barong. Okay, so Isaiah chapter 55, please. Isaiah chapter 55. Babasa po ako ng 2 talata mula po sa chapter na ito, at ang papaksain po natin, our topic for tonight is about the Word of God. Ang patungkol po sa salita ng Diyos. Gusto ko pong kunin natin ang sinabi po ng sulat na ito ni Isaiah, na sinabi po ng Panginoon Diyos. Verses 10 and 11. Isaiah chapter 55, verses 10 and 11. For as the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and it maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater. So shall my word be that goeth forth out of my mouth, not return unto me void, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Ngayong gabing ito, tatalakayin ko po sa inyo ang mismong sinabi po ng ating Panginoon Diyos, na ang kanyang salita ay hindi babalik sa kanya ng walang kabuluhan. Okay, God's word will not return unto Him void. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Panginoon, sa gabing ito, muli po kaming nagbibigay ng mataas na parangal sa iyo pong kabanal-banalang pangalan. Thank you, Heavenly Father, for this opportunity once again to hear and study your word. I pray, O God, that you will guide me. Please give me wisdom and help the people to understand the message. Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang gabing ito. Ikaw po, dakilang Diyos, ang siyang magbigay ng patuloy na gabay sa bawat isa. May we realize the importance of the Word of God in our lives, O God. And may we experience the great impact of your word in our lives. Thank you so much, Heavenly Father. Again, I would like to commit to you everything, especially this preaching. For all of these things I ask in Christ's most precious name. Amen. Amen. Okay, so please be seated. Ang ating pong bagay na dapat maunawaan sa usapang Kristiyano, ang salita po ng Diyos, undeniably, ay napakahalaga sa atin. I can say na ang salita ng Diyos po ay kinakailangan. In fact, the Lord Jesus Christ Himself quoted from the book of Deuteronomy when Satan was trying to tempt Him. Ang sabi niya, as it is written, man shall not live by bread alone, but by every word that proceedeth out of the mouth of God. Okay, sa pahayag na ito ng Panginoon, makikita natin kung gaano pinauunawa ng Diyos na sa buhay ng tao, hindi po pwede na walang salita ng Diyos. So the Word of God is essential. Amen? So napakahalaga po ng salita ng Panginoon, lalo na nga po sa atin na nagsasabi na tayo po ay Kristiyano. Mga kapatid, mga minamahal, yan din po ang rason kung bakit sa usapang pananambahan po natin, medyo binibigyang pansin ko pong muli ang paalala sa mga Kristiyano that every time you attend, every time na pupunta ka sa church, make sure to always bring your Bible with you.
At disiplinahin pa rin po natin ang mga sarili po natin, nadala po natin ang Biblia po natin. Ang isang mananampalataya ay dapat makilala sa aklat na kanyang binabasa, sa aklat na kung saan magiging batayan o ginagawa niyang batayan ng kanyang buhay bilang Kristiyano. Now dito po sa ating teksto, malinaw po na ito po ay patungkol sa pagbibigay diin ng ating Panginoon sa naging panulat ni Isaiah na kung ang pag-uusapan po yung daan ng tao, lihis at mali. Ipinapakita po na ibang-iba ang daan ng tao, ibang-iba ang kaisipan ng tao sa usapang kaisipan at daan ng Panginoon. Okay? So yan po ay mapapansin po natin sa mga unang talata. That is the reason why we can see na in verse number 6, ang sabi po, "Seek ye the Lord while He may be found. Call ye upon Him while He is near. Let the wicked forsake his ways, saith the Lord." Okay? "Let the wicked forsake his ways, and the unrighteous man his thoughts, and let him return unto the Lord. And He will have mercy upon him, and to our God, for He will abundantly pardon." In verse number 8, ang sabi po, malinaw ito na dapat maintindihan po natin bilang mga Kristiyano, nung sabihin po ng Diyos, "For my thoughts are not your thoughts, neither are your ways my ways, said the Lord. For as the heavens are higher than the earth, so are my ways higher than your ways, and my thoughts than your thoughts." And then, our text. Okay? Niliwanag po. Paano ko po iugnayan? Ang salita ng Diyos ay naglalaman ng sinasabi pong kaisipan ng Diyos. If you want to understand the minds of God, the thoughts of God, the ways of God, you need His words. Amen? Kailangan po natin ang salita ng Diyos para maintindihan po natin ang kanyang daan, para maintindihan natin ang kanyang kaisipan. At nililiwanag po mga kapatid na ang kaisipan ng Diyos ay ibang-iba sa kaisipan ng tao. Kaya nga akin pong binibigyan ng emphasis ngayong gabi ito na napakahalaga, ikaw at ako bilang Kristiyano, ang aklat na ito ay dapat nating binibigyan ng mataas na pagpapahalaga sa ating buhay. Amen? If you really want to understand the ways of God, if you really want to understand the thoughts of God, you need His Word. You need to study His Word. You need to listen to His Word. That is why Christians should appreciate preaching. Dapat ang mga Kristiyano na-appreciate po ang pangangaral ng salita ng Diyos. Now, ang realidad po mga kapatid, we cannot expect the unbeliever to enjoy the Bible. Diba? Hindi nyo po maaasahan nang hindi mananampalataya, ma-enjoy niya ang salita ng Diyos. Mga kapatid, sinasabi ko po sa inyo, the Word of God is essential. Kung Kristiyano ka, you should realize that it is very essential for you to read your Bible, to study your Bible, to listen to the preaching of the Word of God. Because as believer, the Word of God is essential. And the Word of God should be enjoyable. In reality, mga kapatid, ang salita ng Diyos, ito po ay dapat enjoyable sa atin. Kung tayo po'y Kristiyano, hindi dapat kinaiinipan ng preaching. Dapat kinasasabi ka ng preaching. Dapat inaabangan ang pangangaral ng salita ng Diyos. Naaalala ko po, nung kami bagong mananampalataya, palibasa, hindi naman po ako na-use na sa usapang pagsisimba, na sa usapang pagpunta sa aking pong pananambahang pangrelihiyon. Hindi naman nakasentro talaga sa Word of God. Kaya nung na-realize ko po kung gaano kaimportante ang salita ng Diyos, mga kapatid, doon ko napagtibay na ako po bilang Kristiyano, talagang ang kasabikan ko na ay ang marinig ang tinig ng Diyos. Amen? Mga kapatid, dapat ang salita ng Diyos ay enjoyable sa bawat mga mananampalataya. Why? Because it is divine. Ibig sabihin, ang salita ng Diyos, makalangit po yan mga kapatid. Ibig sabihin, bilang Kristiyano, kung ang pag-uusapan po natin mensahe, the message that we need is the divine message and the Word of God, masasabi po natin, ito po'y divine. Amen? Kaya nga, sabi ko, enjoyable eh. Delightful dapat yan.
Hindi lang po divine, but also delightful. Ang sabi po, I delight at God's Word. I rejoice at God's Word as the who find great spoil. Ang sabi po, but his delight is in the law of the Lord, and in his law that he meditate day and night. Ngayong gabing ito, ngayong sandaling ito, I want you to be honest sa sarili mo. May mga pagkakataon po na minsan nga yung preaching, hindi pa tayo nakakalabas ng chapel, nakalimutan na natin kung ano yung mensaheng ating pinakinggan. Samantalang sa dapat aasahan sa mga tunay na mananampalataya, dapat po sana, pag tayo nagbasa, pag tayo nakinig, pag tayo nag-aral ng salita ng Diyos, dapat meron tayong pagbubulay-bulay. Amen? Meditation. No wonder why many Christians, observation po ang makapagsasabi sa atin na parang hindi naapektuhan, parang wala pong naging talab ang salita ng Diyos. Mga kapatid, ang isang tunay na mananampalataya, dapat para sa kanya, itrato niya that the Word of God is divine, that the Word of God is delightful, and the Word of God is dependable. Amen? The Word of God is dependable. Pagka Diyos na ang nagsalita, pagka Biblia na po ang binasa natin, ang ipinangaral sa atin, mga kapatid, ang usaping pananampalataya sa Kristiyanong pamumuhay, ito po ay lagit-lagi nag-uusbong at nakatungtong sa salita ng Diyos. Mga kapatid, bakit natiyak ng Kristiyanong pupunta siya sa langit? Sapagkat may salita ng Diyos na nagturo at nagsabi na ang mananampalataya sa Panginoon ay may buhay na walang hanggan. Meron pong masasabi nating pagtitibay from the Word of God na kapag ikaw ay nanampalataya, ikaw ay ligtas, ikaw ay may buhay na walang hanggan, at anumang oras dumating ang kamatayan, ang mawala sa katawang ito ay mapasapiling ng Panginoon. Bakit tayo nangahawakan na kung tayo po mga kapatid ay susunod, pagpapalain tayo sapagkat yan po ang sinabi ng salita ng Diyos na sa ating pagsunod, mayroon pong pagpapala. Bakit natin pinangahawakan na sa pagbibigay, tayo po'y hindi malulugi kundi pagpapalain ng Panginoon sapagkat malinaw na sinabi ng salita ng Diyos na ang pagbibigay ay susi upang tayo po ay kanyang pagpalain. Everything na pangahawakan natin, yan po ay nakatungtong sa salita ng Diyos. Why? Bilang Kristiyano, for us, ang salita ng Diyos ay dependable. Amen? Are you trusting the Word of God? Talaga ba pinagtitiwalaan natin ang salita ng Diyos? Ang isang laging simpleng example dyan, paano mo paniniwalaan na naniniwala sa salita ng Diyos yung mga Kristiyano na sa kabila ng sinabi ng Bible mismo ng ating Panginoon, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Pero hindi po niya magawa, mga kapatid, na kung saan panindigan po yan, na sa lahat ng bagay sa buhay niya, una muna ang Panginoon. Pagising sa umaga, una muna ang Panginoon. Sa bawat araw ng kanyang buhay, ang unang araw, una muna ang Panginoon. Sa anuman tinatangkilik niya, una muna ang Panginoon. Sa pag-iisip niya, una ang Panginoon. Sa pag-ibig niya, una ang Panginoon. Yan po ang ibig sabihin, mga kapatid, nang nagtitiwala ka sa salita ng Diyos, uunahin mo talaga siya sa buhay mo. Amen? The reason why we are not enjoying the result of His Word, it is because of the fact na hindi natin pinagtiwalaan yung kanyang salita. Kaya I can say that in my life, yan po yung proven. Na once na pinanghawakan mo ang Diyos, once na pinagtiwalaan mo ang Diyos sa kanyang salita, mga kapatid, mangyayari po kung ano ang sinabi ng salita ng Diyos. Amen? Now, matapos ko pong i-establish sa inyo ang bagay na yan, mga kapatid, gusto kong atin po ngayong bigyan ng sentro. Yung mismong concept nito pong ating teksto. Na ang sabi po, again, mga kapatid, ng verses 10 and 11, for as the rain cometh down and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and it maketh it bring forth and bud, that it may give seed to the sower and bread to the eater. And then, sa verse number 11, ang linaw-linaw po, so shall my word be that goeth forth out of my mouth. Anong sabi po? It shall not return unto me void.
Mga kapatid, ang Diyos mismo ang nagsasabi na ang mga salita na lumalabas sa kanyang bibig, hindi ito babalik sa kanya ng walang kabuluhan. Amen? God's words will not return unto Him void. Okay? Number one, because of its power. Kaya hindi po pwede na mawawala ng kabuluhan o babalik ng walang kabuluhan ang salita ng Diyos. Ang dahilan po, walang salita ng Diyos na di may kapangyarihan. Amen? We believe in the powerful Word of God. Kaya nga gusto kong katukin po ang puso ng bawat isa sa atin. Gusto ko pong dalhin kayo sa pagsusiri. Hey, the Word of God is powerful, but how come that it seems na ito po'y walang talab sa marami? Hindi kaya totoong powerful ang salita ng Diyos? O dahil may problema na po sa ating mga puso? In Hebrews chapter 4 and verse number 12, nililinaw po na ang salita ng Diyos is quick and powerful. For the Word of God is quick and powerful and sharper than any two-edged sword. Ang linaw nga po ang sabi, piercing, di ba? Piercing even to the dividing asunder of souls, okay? Of soul and spirit and of the joints and marrow, and is a discerner of the thoughts and intents of the heart. Mga kapatid, mas maganda po na habang nakikinig kayo, meron tayong evaluation. Kaya sinasabi ng Diyos, yung salita ko, hindi babalik sa akin yan ng walang kabuluhan. Bakit? Because of its power. Dahil sa kapangyarihan nito, I am telling you, mga kapatid, yung salita ng Diyos ay may kapangyarihan upang mabago po ang ating mga buhay. Amen? Ito po ang dapat epekto. Ito ang dapat masasabi nating resulta ng salita ng Diyos sa buhay natin. Dapat naapektuhan tayo. Dapat tinatablan tayo. Dapat gumagawa ito sa buhay natin. Mga minamahal, the reason why sinabi ng Panginoon that His words will not return unto Him void because of its power, we should believe that the Word of God is powerful. At yan po ay dapat mahayag at nakita sa ating mga buhay. Naalala ko po na nung nilikha ng Diyos ang sangkatauhan, di ba? At nilikha ng Diyos ang sangkalupaan, ang malinaw at laging inuulit nun, and God said. And God said. Ibig sabihin, salita ng Diyos. Salita ng Diyos, mga kapatid. So at napakaganda po, yung example ng centurion, how he acknowledged the power of the Word of God. Naalala niyo po, nung nagkaroon po ng karamdaman, yung kanya pong servant, at yung centurion po'y lumapit sa Panginoon, at sinabi niya na may sakit ang kanyang alipin. And then, handoon po ang pagnanais ng Panginoon na pagalingin ang kanyang alipin. Pero ano po ang sabi ng centurion? Hindi ka nakarapat dapat pumunta pa sa aming bahay. Ang sabi po niya, and I like the statement, I like these words na nanggaling po sa centurion. Ang sabi niya, Panginoon, hindi mo na kailangan pumunta pa sa aming bahay. Sabihin mo lang ang salita at gagaling ang aking alipin. Amen? It is good to trust the power of the Word of God. Kaya pag totoong Kristiyano, napakalaking question mark na Kristiyano pero hindi naapektuhan ng Word of God. Kasi dapat ang salita ng Diyos ay makapangyarihang gumagawa sa buhay mo. Amen? Di ba? Gumagawa pa ba ang salita ng Diyos sa buhay natin? 1 Thessalonians chapter 2 and verse number 13. Ito po ay observation ni Apostol Pablo. And at the same time, commendation sa mga mananampalataya sa Thessalonica. Ang sabi po niya sa 1 Thessalonians chapter 2 and verse number 13, for this cause also thank we God without ceasing, because when ye receive the word of God, which ye have heard of us, ye receive it not as the word of men, but as it is in truth, the word of God, which effectually worketh also in you that believe. Amen? God's word will not return unto Him void. Why?
sapagkat ito po ay makapangyarihang gumagawa, lalo na po sa mga mananampalataya. I praise the Lord, sapagkat masasabi ko po na sa buhay ko, napakalaki ng nagawa ng makapangyarihang salita ng Diyos. Kung bakit ako po'y nabago, kung bakit ako po'y nadireksyon, kung bakit ako po'y nakarating sa tamang direksyon ng aking buhay, it is because of the power of God. And I am telling you tonight, it is always good to consider the powerful Word of God in our lives. Amen? Kaya huwag kayong papayag na nakinig ng preaching nang wala lang. Maganda may conviction, mga kapatid. Maganda po na yung bawat salita ng Diyos may talab pa sa atin. Kaya nga, di ba, nililinaw ko sa inyo sa illustration. Hindi mo advantage na hindi ka tinatamaan ng salita ng Diyos. Hindi mo advantage yan. Because I am very sure na sa usapang Kristiyano, every time na makikinig tayo, hindi po pwedeng walang tama ang salita ng Diyos sa atin. Kaya po hindi po kapurihan na ikaw ay umuwi na hindi ka tinamaan. It means to say na parang wala lang ang salita ng Diyos sa iyo. Samantalang ako mismong nangangaral, may tama ang salita ng Diyos sa buhay ko. Napakahusay naman natin, napakatindi naman natin kung tayo po sa pakikinig natin sa halos napakahabang preaching ng mga nangangaral, walang tama sa iyo, isipin nating mabuti kung may espiritu ba talaga ng Diyos na nasa puso natin. Amen? Because of its power. Hindi po pwede na pinangaral ang salita ng Diyos, mawawala ng kabuluhan. Bakit? Makapangyarihan to eh. Diba? Because of its power. Number 2, because of its purpose. Hindi po pwedeng babalik ang salita ng Diyos ang walang kabuluhan kasi po hindi po ipapangaral ang salita ng Diyos ng ganun lang. Lagi pong may purpose ang salita ng Diyos sa buhay natin. Amen? Hindi nyo ba napapansin na may mga umaaten ng church na parang mga tulala at wala sa sarili? Bakit? Hindi naman connected eh. Hindi naman connected. Kaya nga sabi ko po, yung iba, nagsasayang lang ng panahon. Pag tayo pumupunta sa church, one of the reason, and I can say, it should be the main reason that pumupunta tayo sa church because we want to hear the message of God. Amen? Pagka meron pong ipinapangaral, hindi po pwedeng walang purpose. Hindi pwedeng walang reason. Kaya nga sabi ko po, ang tamang attitude, pagka po tayo nakinig ng preaching, bakit kaya iyon ang preaching? Hindi para maging malicious ka, kundi para maging sensitive ka. Ano kaya ang gustong sabihin ng Panginoon sa akin? Ano kaya ang purpose ng Panginoon? Kung bakit siya ang nangaral? Kung bakit yun ang ipinangaral? Meron at merong dahilan kung bakit ang bawat preaching pinapayagan ng Diyos na yun ang iyong mapakinggan. So, hindi po mawawala ng kabuluhan ang salita ng Diyos, hindi babalik to sa kanya ng walang kabuluhan sapagkat meron pong laging purpose kung bakit ang salita ng Diyos ay ipinapangaral. Amen? So, kaya yun ang sinasabi niya. Mga kapatid, mga minamahal, because of its power, because of its purpose. Ano po ba talaga ang dahilan kung bakit kailangan natin ang salita ng Diyos? Mga kapatid, to direct our path. Amen? For our direction, for our development, mga kapatid. Kaya po ipinapangaral ang salita ng Diyos. Ang purpose nito, para malaman mo ang tamang daan, para malaman mo ang tamang kalooban ng Panginoon para sa iyo, kung ano ang iniisip ng Panginoon sa iyo. You know, there are times na makaka-encounter tayo ng question. Paano nyo po nalaman na kayo po'y tinatawag ng Panginoon? Diba? Sa paano nyo pong paraan na pag-alaman na kayo po ay magpapastor? Mga kapatid, yan po ang dahilan kung bakit ang salita ng Diyos ay ipinapangaral, kung bakit ang salita ng Diyos ay dapat mong basahin for you to discover and to understand kung ano ang kalooban ng Panginoon. It means to say na kapag ang Diyos ang nangungusap, ang purpose para makita mo kung ano ang tamang lakad, kung ano ang kanyang kalooban, at para din po sa ating kalaguan. Amen? Yes! Di ba? Hindi ka naman lalago
kung walang pangangaral ng salita ng Diyos? Kaya nga naglagay siya ng mangangaral for the perfecting of the saints. Meaning, para sa ating maturity. Kaya dapat po ang mga Kristiyano thankful na may nangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Kaya lang po, ito ang problema. Hindi ba sinasabi ko po sa inyo na ang sabi po ng Biblia, ang isa sa katangian ng salita ng Diyos, quick. Powerful po yan. Minsan ang gusto po natin na yung nangangaral, medyo, wag naman sanang matapang. Wag naman sanang masyadong matalas. Mga kapatid, ang gusto ko lang po ipaalala sa mga nangangaral, yung talas ng salita ng Diyos, okay yon. Pero yung talas ng bibig mo, mali yun. Kaya yung mga pastor na gumagamit ng mga kung ano-anong hindi tamang salita sa pulpito, mga kapatid, hindi po yun sinasang-ayunan ng Panginoon. Kaya nga, kumbaga, sa mga kapwa kong mangangaral, kung po pwede namang gamitin yung mga salita na ginamit na ng salita ng Diyos, bakit kailangan pa na gumamit ka ng mga salita na kung saan po, mga kapatid, ay hindi po magiging maganda ang dating nito sa bawat nakikinig. So, ang talas po dapat nasa Word of God, hindi sa dila natin. Diba? Minsan po, ang preacher nag-build ng image at ng impression na talagang powerful at talagang dynamic siya. At ang dahilan, yung mga paggamit ng mga salita na ang tapang nandoon sa kanyang salita, hindi sa salita ng Diyos. Mga kapatid, kung nakikita nyo po sa FDB na bold mangaral, ang isang kaya kong garantiyahan, purely salita ng Diyos yan. Diba? Kaya nga, para sa akin, ako po naniniwala that the reason why nag-e-enjoy po kayo at na-appreciate po ninyo ang aking pangangaral kasi hindi ko kayo binobola. Kung ano yung sinabi ng salita ng Diyos. Alam niyo po ang pinakadelikadong preacher? Yung pong ang kanyang pangangaral, sugar-coated, mga kapatid. Pagka po ang pangangaral, sugar-coated, nakakadaya, betis yun, mga kapatid. Di ba? Sinisugar-coat mo yung preaching? Pagka ikaw ay sugar-coated, di ba? Ang pangangaral mo, ang epekto nito sa makikinig, diabetes. Di ba? Pagka dinadaan mo lagi sa tamis, mga kapatid, nakaka-diabetes yan. So kaya sa spiritual, baka kala nyo patawa, totoo po yan. Pagka ang preaching, sugar-coated, mga kapatid, ang epekto nito, nadadaya yung mga nakikinig. Kaya nga sabi ko, diabetes ang epekto kapag po sugar-coated ang preaching. Kaya mas piliin nyo na po yung pangangaral na masakit man, pero salita ng Diyos talaga. Healthy yun, mga kapatid. Oo. Yun po, hindi nakakadaya, betis yun, mga kapatid. Amen? Healthy po yan. Kaya importante po na makita natin na talagang may purpose. Kaya sinasabi po that my word will not return unto me void because of its power. Ang ibig sabihin ng Diyos, powerful ang salita ko. Hindi po pwedeng ipapangaral ko yan na walang i-accomplish yan. Hindi po pwedeng ipapangaral ko yan na walang epekto yan. Effectually work it sa mga nanampalataya. Amen? It is working sa buhay ng mga mananampalataya. Yan po ang salita ng Diyos, mga kapatid. Kaya hindi babalik sa Diyos ng walang kabuluhan kasi po may kapangyarihan. Hindi po babalik ng walang kabuluhan kasi may purpose. Diba? May purpose, mga kapatid. So kaya nga napakaganda po na atin pong lagit-lagi i-appreciate ang pangangaral ng salita ng Diyos. Amen? Because of its product. Alam nyo, kung titingnan nyo po yung sinabi ng verse number 10, ilustrasyon nito or comparison. For as the rain cometh down, and the snow from heaven, and returneth not thither, but watereth the earth, and make it bring forth and bud, that it may give seed to the sower, and bread to the eater. Amen? Mga kapatid, isang bagay na dapat i-enjoy natin pagka nakikinig tayo ng salita ng Diyos kasi ang illustration niyan, hindi ba? Remember, yung reminder ko po sa lahat,
na pagka kayo pupunta sa church, kung ang idea, yung salita ng Diyos, binhi. Okay? Binhi po ito. Iahasik po yan sa puso. Ang puso ng tao, naglalarawan na parang lupa. At alam nyo po, iba-iba po yan. Di ba? But one thing I believe is right. Na hindi ka magsoso ng seed nang hindi po cultivated or preparado ang puso. Kaya ang kadalasan po, na hindi po talaga naapektuhan ng salita ng Diyos, yung mga pumupunta po na hindi prepared ang heart. Kaya ang laging paalala ko, preparation before service. Participation during service. Practice and application after service. Diyan pumapasok yung pagka uma-attend ka, dahil preparado ang puso mo, pagka po nagsimula na ang worship, talagang damang-dama na kasama ka. Yung participation during service, hindi ka nakatulala at parang wala sa sarili. Tinitiyak connected ka. Amen? Nagnanad ng head, di ba? Nagsasalita ng tugon, like, that's right, amen. Pagka si Pastor Rodel, preach! Oh, di ba? May ganun pa eh. Meron pang diin sa dulo. So mga kapatid, and then practice and application after. Yun po yung pinakaresulta, yun po yung bunga. Kaya mga kapatid, pagka po ikaw, uy, bakit ngayon? Ganyan ka naka-spiritual. Yan ang bunga ng salita ng Diyos sa buhay ko. Uy, alam mo, bakit parang napakadali mong magpatawad? Yan ang resulta, bunga ng salita ng Diyos sa buhay ko. Uy, bakit ikaw nagagawa mong ibigay talaga yung tithes mo, yung offering mo, yung first fruits mo, yung second fruits mo, yung third fruits mo, at saka yung fruit salad mo? Bakit mo nagagawa yan? Kumbaga, parang hirap sa iba, pero bakit ikaw nagagawa mo? Resulta ng salita ng Diyos sa buhay ko yan. Di ba? Ikaw din mismo. Kaya nga hindi lang enjoyable encouraging din po ang salita ng Diyos eh. Pag nakikita mong may epekto sa iyo, may mga nagtataka po sa akin, Pastor, bakit sa kabila ng kung tutuusin, hindi biro yung ginawa sa iyo, pero paano mo nakakayanan yan? Kapangyarihan at bunga ng salita ng Diyos sa buhay po ng inyong lingkod. Diba? Napakahalaga po na makita nyo na yung salita ng Diyos, kaya hindi babalik sa Kanya ng walang kabuluhan dahil sa bunga nito. Kayo ba, naranasan nyo na yung bunga ng salita ng Diyos sa buhay nyo? Diba? So, maraming bagay na tayo mismo nagtataka. Pero isa lang ang sagot. That is the product of the Word of God. Diba? In your life. So, God's Word will not return unto Him void because of its power, because of its purpose, because of its product, and because of its profit. Diba? Hindi lang yung product, mga kapatid, kundi yung profit. Mga kapatid, mga minamahal, may mga tao po na iniimbitahan natin dahil unbeliever sila. Ang itatanong nila sa inyo, ano naman mapapala ko kung aaten ako dyan? Magkakapera ba ako dyan? Diba? Yun kasi yung iniisip nilang profit eh. Diba? Kaya nga sabi ko po mga kapatid, meron akong preaching. Ang title ko po, Listen to your prophet for your profit. Diba? Listen to your prophet for your profit. Ito pong si King Saul, hindi nakinig sa prophet. Ano nangyari? Napahamak siya. Di po ba? Nakakalungkot ang naging resulta sa kanyang buhay. Makinig kayong mabuti ngayong gabing ito at huwag niyong sasabing hindi ko sinabi sa inyo ito. Ang pagbabaliwala mo sa pangangaral ng salita ng Diyos at yung kalagayang hindi ka na nagpapapekto sa salita ng Diyos, yan po ay hindi magandang indikasyon sa buhay mo kung sinasabi mong ikaw ay Kristiyano. Pag sinabi natin yung prophet, kung Kristiyano tayo, naiintindihan natin kung ano yung prophet. All Scripture is given by inspiration of God and is profitable
Saan daw po? Profitable. For doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God may be perfect, truly furnished unto all good works. Ang totoong pakinabang ko sa salita ng Diyos, mga kapatid, tinuturuan ako nito. Ang totoong pakinabang ko sa salita ng Diyos, sinasansala ako nito. Ang totoong pakinabang ko sa salita ng Diyos, sinasaway ako nito. Ang totoong pakinabang ko sa salita ng Diyos, tinuturuan ako nito sa tamang landas at tamang direksyon sa buhay ko, sa akin pong ikatututo na nasa katwiran. Amen? Yun ang prophet. Yung idea ng pagtuturo, yung mga knowledge na tama, salita ng Diyos ang magbibigay sa iyo niyan. Yung pagsansala, mga kapatid, ito po yung idea na bago mo pa gawin, napipigilan ka na dahil sa salita ng Diyos. Yun namang pagsaway, mga kapatid, na gawa mong mali, pinapaalala sa iyo at pinapakita ng salita ng Diyos na mali yan, sinasaway ka ng salita ng Diyos para ikaw ngayon ay maituwid sa landas mo bilang Kristiyano. Mga kapatid, mga minamahal, napakaganda po ng paalalang ito. God's word will not return unto him void. Do you really believe that the word of God is powerful? Naapektuhan po ba tayo, mga kapatid? May effect pa ba sa atin ang salita ng Diyos? Gumagawa pa po bang makapangyarihan sa buhay natin ang salita ng Diyos? God's word will not return unto him void because of its power. God's word will not return unto him void because of its purpose. Meron pong gustong i-accomplish. Tingnan niyo po, again, ang sinabi ng talata, verse number 11. So shall my word be that goeth forth out of my mouth, it shall not return unto me void, listen, but it shall accomplish that which I please, and it shall prosper in the thing whereto I sent it. Meron pong layunin ng salita ng Diyos sa buhay natin. May gustong i-accomplish ang salita ng Diyos sa buhay natin. It will not return unto him void, also because of its product. Alam natin na tayo mismo, if not of the Word of God, hindi tayo kagaya ng kung ano ang kalagayan natin ngayon. And because of its profit. Because as we continue on in the Christian life, kailangan pa rin nating maturuan. Kailangan pa rin nating nasasansala. Kailangan pa rin nating nasasaway. Amen? Kailangan po na nabibigyan tayo ng instruction para sa ikatututo na nasa katwiran upang tayo po ay mag-mature. I hope and I pray na ngayong gabing ito, na-realize natin na ang salita ng Diyos ay hindi babalik sa Kanya ng walang kabuluhan. Tumayo po tayong lahat. Sa bawat isang nandirito ngayon sa Victory Fundamental Baptist Church, maging sa mga kapatiran natin sa Living Water Baptist Church, ang isang nakakatakot na kaganapan sa buhay ng ating pong panahon. Pati po ang salita ng Diyos, hindi na po napapahalagahan ng naaayon ng maraming Kristiyano. Sinasabi po ni Apostle Paul na sa pampanganib na panahong ito, Timothy, I charge thee therefore before God who shall judge the quick and the dead that is appearing in His kingdom. Alam niyo po ang sabi niya, preach the word, Timothy. Preach the word. Be instant, in season, out of season. Reprove, rebuke, exhort with all long sufferings and doctrine. At ang reason po nito, sinabi po ni Apostol Pablo, for the time will come when they will not endure sound doctrine, but after their own lust shall they heap to themselves teachers having itching ears. And they shall turn away their ears from the truth, and shall be turned unto fables.
Ito po yung sinasabi ng Biblia sa mapanganib na panahon na mas gugustuhin ng mga taong makinig ng mga walang saysay. Lalayo sila sa salita ng Diyos. At ito ang reason kung bakit ngayong gabi I emphasize to all of you this very important message that God's Word is essential. It should be enjoyable. It should be effective. Effectually working sa iyo at sa buhay ng bawat Kristiyano. Siguro po sa invitation natin, ang maganda po ay ang pagpapakatotoo sa harapan ng Panginoon. Kamusta na po ang Bible mo? Talaga bang naniniwala ka na salita ito ng Diyos? Gaano ka-importante sa iyo? Gaano ka-importante sa iyo ang Biblia mo? Binabasa mo ba ito? Pinagbubulayan mo ba ito? Sinusunod mo ba ito sa buhay mo? Ngayong sandaling ito, mga kapatid, gusto ko pong manatili na bigyang pansin at emphasis sa bawat Kristiyano na kahit nasa ganito tayong panahon, patuloy nating bigyang pagpapahalaga ang salita ng Panginoon. Ito ang kailangan natin. Ito ang dapat ine-enjoy natin. Ito ang dapat pinababayaan nating gumawa sa puso natin. Kung ngayong sandaling ito, kapatid, may mga realization ka, talagang kung magpapakatotoo ka, nakita mo, ang laki ng pagkukulang mo. Na-realize po natin, mga kapatid, ang laki ng ating pagkukulang sa pagbibigay halaga sa salita ng Diyos. Ito po'y makapangyarihan, pero kung hindi natin babasahin at hindi natin pakikinggan, wala po itong magiging epekto sa atin. Ito po ay meron pong purpose, pero hindi po may accomplish yan kung hindi po natin babasahin at pakikinggan. Ito po ay may bunga, mga kapatid, pero hindi po mangyayari yan kung hindi po natin papahalagahan. Ito po'y may pakinabang, pero hindi mangyayari sa mga hindi nagbibigay panahon upang ito'y basahin, pagbulayan, pakinggan, pag-aralan. Ngayong sandaling ito, balik tayo sa Biblia. Balik tayo sa salita ng Diyos. The Word of God is what we really need. Love this book. Listen to this book. And live by it. Mahalin mo to. Pakinggan mo ito. At isabuhay po natin ito. If the Holy Spirit is convicting you, may realization, may pagsisisi, mga kapatid, may pagkilala at paghingi ng tawad, puntahan natin ang Diyos sa kanyang altar. Sige po. A good opportunity for you to humble yourself before God in all sincerity and honesty. Masyado na po tayong preoccupied ng maraming bagay. To the point na naglilipat araw, hindi ka nakapagbubukas ng Biblia mo. At ang nakakalungkot pa nga, sa church ni hindi mo madala ang Biblia mo. Ni hindi mo mabuksan. Panahon na para tayo po ay humakbang pabalik sa Biblia. Let us again return to the Scripture. Let us love this book. Let us listen to this book. Mabuhay tayo sa aklat na ito. Napakarami na po ang nabago ang buhay. Naging mabunga ang buhay. Nakinabang
dahil sa salita ng Diyos. Aming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, ginawa ko po ang aking gawain bilang iyong tagapangaral. At naniniwala po ako na ang Banal na Espiritu ay makapangyarihang gumagawa sa aming buhay. Panginoon, nawa ang kapangyarihan ng iyong salita ay mahayag sa aming buhay. Nawa dakilang Diyos, amin pong pakamahalin ang iyong salita. Pakinggan ang iyong salita at isapamuhay ang iyong salita. May we attend to your word, Heavenly Father. May we absorb your word and apply your word in our lives, O God. Help us, O Lord. Please help us. Nawa Panginoon, ang mensaheng ito ay nagdala sa amin sa isang napakahalagang kapasyahan. Na ang aklat na ito ay amin pong babalikan. Na ang aklat na ito ay amin pong papahalagahan. Na ang aklat na ito ang aming pakikinggan. Dakilang Diyos, igawad mo po ang iyong basbas at ang iyong pagpapala sa bawat isa po sa amin. Hindi lamang po dito sa Victory Fundamental Baptist Church, kundi maging sa kapatiran po namin sa Japan, maging sa mga kapatiran po sa Living Water Baptist Church Santa Mesa, at sa lahat ng mga nakapakinig ng iyong salita. Thank you so much, Heavenly Father. Thank you so much. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Praise the Lord. Balik na po tayo sa ating pong upuan. Okay, so sinong song leader natin ngayon?